Part 8. Ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ngayon ko lang din napansin na kung ikukumpara mo, ang ganda niya kay Rebecca ay mas masasabi kong mas maganda siya pero hindi pa rin niya mapapantayan, ang ganda ni Rebecca dahil alam kong magkaiba silang dalawa. Si Rebecca, ang minahal ko kaya naman napasandal ako sa swivel chair ko, saka ko napahinga ng malalim nang marinig kong mahinang umungol si Nika, maya-maya pa ay bigla na lang itong nagising mabilis na tumayo saka nagtatakbo papunta sa banyo ng opisina ko. Kaya naman sa pag-aalala ay agad ko siyang sinundan. Nakita ko naman si Nika na nagsusuka sa loob ng banyo. Hey, are you okay? Nag-aalalang tanong ko. Nakita ko namang namumutla na siya kaya naman nang makatayo siya ay nakita kong nanghihina siyang napatingin sa akin. Bigla na lang sumama pakiramdam ko, sir, nanghihinang sabi niya sa akin, kaya naman nang muntik na siyang matamba ay agad kong pinulupot ang bisig ko sa bewang niya saka siya binuhat papunta sa couch ng opisina ko. Nang may upo ko siya doon ay agad akong nagsalita. What happened? Bakit nagsusuka ka kanina? Nag-aalalang tanong ko saka nakita ko namang napatingin siya sa box ng donut. Hindi ko alam, sir, donut lang naman ang kinain ko tapos bigla na lang bumaliktad ang sikmura ko. Actually, sir, lately parang naging misla na ako sa mga pagkain. Madalas din mabigat ang pakiramdam ko sa tuwing madyay gising ako sa umaga, siguro dahil sa pagod kaya ko nagkakasakit, paliwanag niya sa akin. Kaya naman napabuntong hininga ako. Alam naman ba ni Luis na nagkakasakit ka? Tanong ko sa kanya. Kahit pa na ayokong banggitin si Luis ay kailangan dahil boyfriend ito ni Nika. Alam kong kung may dapat na mag-alaga sa kanya si Luis iyon, hindi ako dahil boss lang ako ni Nika. Obligasyon naman ni Luis ang alagaan siya dahil siya ang nobyo nito. Hindi, ayoko siyang mag-alala sa akin, malungkot na sabi ni Lia. Kaya naman napahinga ako ng malalim, kaya naman nang muli akong tumingin sa kanya ay nakita kong nakatingin na rin siya akin. I think you need to go home now. Dahil baka kung ano pa ang mangyari sa iyo kapag pinilit mo pa na magtrabaho kasama ko ngayon, sabi ko sa kanya. Akmang tatawagan na ang driver sa mansyon nang biglang hawakan ni Nika ang braso ko. Nakita kong malungkot siyang tumingin sa akin. Sir, masyado na kayong naging mabait sa akin, ayos lang ako kaya wag niyo akong alalahanin, sabi niya. Kaya naman napakamot ako. Batok ko saka ko napahinga ng malalim. But if you insist, di ko alam ang pwedeng mangyari sa iyo. Plus ayokong sisihin ako ng mga magulang mo na hindi kita inaalagaan sa poder ko, baka isipin nila na inaabuso kita bilang pambayad utang nila sa akin. Seryosong sabi ko. Nakita ko namang napabitaw si Nika sa pagkakahawak sa braso ko. Okay, fine, if you insist, pero kapag nahilo o nagsuka ka ulit you need to go home, okay? Sabi ko na lang sa kanya. Nakita ko namang napangiti siya sa sinabi ko at matapos nun ay muli akong bumalik sa swivel chair ko, para balikan ang trabaho ko. Ilang oras lang din ang lumipas nang matapos ko na lahat, ang dapat pirmahan. Inabot na ako ng gabi kaya naman nang makita kong nakahiga na si Nika sa couch ay mahina akong natawa, saka pumunta sa private room ng office ko, saka siya binuhat papasok doon at inihiga sa kama. Matapos nun ay naupo ako sa gilid ng kama habang tinitingnan si Nika. May pagkakataon na natutuwa ako sa tuwing nakakausap o nakikita ko ang ibang side niya na hindi niya pinapakita sa iba, kaya naman masaya ako sa pagkakaibigan namin. Ang hiling ko lang ay hindi siya saktan ni Luis dahil handa akong saktan si Luis pag gumawa si Luis ng bagay na hindi ko magugustuhan. Kaya naman matapos kong makapag-isip ay agad kong kinuha ang kumot saka kinumutan si Nika. Matapos nun ay nagsimula na rin akong mahiga sa tabi niya dahil king size bed naman ang kama, kaya naman nagharang lang ako ng ilang unan sa pagitan namin, saka ako napahikab bago ko pinatay ang lampshade sa gilid ng kama saka ko nagsimulang mahiga na. Kinaumagahan ay nagising ako na mabigat ang ulo ko. Nang bumangon ako ay naramdaman ko na naman naduduwal ako, kaya naman dumiretso ako kaagad sa banyo saka nagsusuka, pero dahil wala naman akong may suka ay naghilamos na lang ako para mahismasan. Nang makita ko si Sir Lizer na tulog pa rin sa kama ay bigla kong na-realize na magkatabi pala kaming natulog kagabi, dahil nasa private room kami ng opisina niya ay nagpa siya akong gisingin na siya. Sir, gising, umaga na po, baka marami pa po kayong trabahong gagawin, sabi ko. Nakita ko namang napamulat siya saka nagunat bago bumangon sa kama. I'm gonna take a bath. Nga pala meron diyang damit si Rebecca sa walk-in closet, kunin mo na lang, para makapagpalit ka. Pakisuyo na rin ang office suit ko, paliwanag sa akin ni Sir.
kaya naman tumango na lang ako saka pumunta sa walk-in closet, nang buksan ko iyon ay nakita kong maraming magagandang damit doon na pambabae pati panlalaki. Gaya ng sabi ni Sir ay kumuha ako ng damit na susuotin ko. Office suit niya kaya naman ang kinuha ko lang ang asymmetrical dress na kulay maroon na nakita ko sa loob ng closet, saka ko nagbihis habang nasa loob pa ng banyo si Sir matapos nun ay agad akong lumabas ng private room, saka pumunta sa opisina ni Sir habang naghihintay ako sa couch ay nakita ko namang pumasok si Liam. Asan si Sir? Agad na tanong niya tinuro ko naman sa kanya ang private room nakita ko namang napatango siya. Tell him na kailangan niya na pumunta sa subdivision ngayon dahil kanina pa naghihintay sa kanya si Joaquin and Garrett. Tumango na naman ako bilang pagsang-ayon sa kanya nang muling lumabas si Liam ay agad din, namang lumabas ng private room si Sir naka-office attire na ulit ito. Sir, kailangan nyo na daw pong pumunta sa subdivision dahil kanina pa daw pong naghihintay doon si Joaquin and Garrett sa inyo, agad na sabi ko at nakita ko namang napakamot siya sa ulo niya. Oo nga pala nakalimutan ko pupunta nga pala ako sa ED subdivision. Sabi ni Sir nakita ko namang nagtipa ito sa phone niya nang ilabas niya iyon mula sa bulsa niya bago muling bumaling sa akin. Let's go. Aya sa akin ni Sir kaya naman tumango lang ako saka kami nagsimulang maglakad palabas ng opisina niya, gaya ng nangyari kahapon ay naririnig ko na naman ang usapan ng mga empleyado tungkol sa amin ni Sir, pero halata namang di pinapansin ni Sir ang mga sinasabi ng mga empleyado niya tungkol sa amin. Look, mukhang dito yata sila sa office na tulog ni Sir. Oo nga, ni Sir. Baka yan yung bago. Seryoso. For me ayos lang naman kung siya ang bago ni Sir dahil mas maganda naman siya kay Ma'am Rebecca. Nga napangiti lang ako ng palihim nang marinig ko ang mga usapan nila dahil nakakatawa lang na. Pinagchichismisan nila ang boss nila. Kahit pa na pwedeng marinig ni Sir ang sinasabi nila pero naglakas pa rin sila ng loob kaya naman nagulat ako nang hawakan ni Sir ang braso ko at saka ako dinala papasok ng elevator pinindot naman niya ang ground floor kaya naman nang makarating kami doon ay agad din kaming sumakay sa Tesla ni Sir, matapos noon ay agad siyang nagmaneho papunta sa subdivision na sinasabi nila, nakita ko namang napakaganda nun. Sobrang laki nang makapasok kami loob dahil iba't ibang klase at itsura ng mga naglalakihang bahay. Ang nasa loob ng subdivision nakita ko rin na marami pa ring mga puno ang nasa loob nun, bukod pa doon ay may fountain na malaki sa gitna ng subdivision kaya naman di ko maiwasang mamangha sa nakikita ko, dahil ngayon lang yata ako nakakita ng ganito kagandang subdivision. Kaya pala ang yaman nyo Sir. Napakaganda kasi ng subdivision nyo. Bukod pa doon ay mukha talagang pangmayaman ang lugar na to. Matagal din akong lumaki sa yaman ng pamilya namin pero di pa namin naranasan tumira sa ganitong kaganda na lugar, parang bata naturan ko sa kanya narinig ko naman ang mahinang pagtawa niya, nang huminto kami sa ikatlong palapag naman iyon ay saka bumaling sa akin si Sir. I'm glad that you like my subdivision, pwede mo naman maranasan tumira dito pag nakabawi na ulit. Ang kumpanya ng dad mo kapag nangyari yun bibigyan ko kayo ng 50% discount para maranasan mo naman tumira sa subdivision na to, nakangiting sabi sa akin ni Sir. Kaya naman lumawak ang ngiti ko, talaga. Salamat in advance. Sir, nakangiting usual ko saka kami bumaba ng sasakyan ng makababa kami ay agad kaming pumasok sa loob, nakita kong under construction pa ang mansyon pero konti na lang ang kailangang tapusin sa mansyon para matirhan na ito. Wow! Mahinang sambit ko nagulat ako nang may huminto na dalawang lalaki sa magkabilang gilid ko habang si Sir, naman ay kinakausap ang kliyente niya ngayon. I guess your name is Nika, am I right? Napabaling ako sa kanan ko nang marinig kong magsalita ang lalaki sa tabi ko, yes, why did you ask? Well, Nathan always tells us about you and how they fought of his girlfriend because of you, bigla akong natahimik nang marinig ko ang sinabi nito, who are you? I'm Garrett and this guy in your left is our friend Joaquin, nakangiting tura nito sa akin kaya naman nahihiyang tumango ako, saka naupo sa isang sofa ganun din naman ang ginawa nila. I didn't expect that you don't look like a maid. Well, you're the only daughter of the family. That's why you look like you came from a wealthy family, nakangiti namang tura ni Joaquin sa akin kaya naman napahinga ako ng malalim. Yun lang ba ang sinabi ni Sir? Sa inyo tungkol sa akin? Agad na tanong ko nakita ko namang napangiti sila. Well yes, bukod sa
Sinasabi niya sa amin na kasambahay kanya wala na siyang ibang sinasabi sa amin, sagot naman ni Garrett. Mabuti naman kung ganun, para akong nabunutin ng tinik sa di ko malamang dahilan, kaya naman nang matapos si Sir sa pakikipag-usap sa kliyente niya ay nakita ko namang lumapit siya sa amin. Guys, nakausap ko na ang kliyente, gusto niyang matapos itong mansyon next week, dahil balak na nilang lumapit dito sa subdivision. Agad natura ni Nathan sa mga kaibigan niya, nakita ko namang nagkatinginan si Joaquin and Garrett. Sure pre, babalitaan ka na lang namin kapag natapos na itong mansyon, nakangiting sagot naman ni Garrett kay Nathan saka siya lumapit sa akin. Nang magpaalam na ang dalawa ay tinanguan ko lang ito. Ganun din naman ang ginawa ng dalawang kaibigan ni Sir, kaya naman nang kami na lang ang naiwan ay bigla ko na lang naramdaman ang pagkalam ng sikmura ko. Are you hungry? Agad na tanong ni Sir sa akin, kaya naman nahihiya ako na napatango sa kanya. Nagulat ako nang dalhin niya ako palabas ng mansyon na pinasukan namin, saka kami napunta sa isang mini market. Mas lalo akong namangha dahil di lang pala malaki ang subdivision dahil meron din pala itong mini market sa loob mismo, kaya naman di nakakailanganin ng mga nakatira sa loob ng subdivision ang lumayo pa para mamili ng mga kailangan nilang bilhin. Kaya naman nang makita ko ang manggang hilaw ay parang natakam ako doon, kaya agad akong lumapit sa nagtitinda. Nakita ko namang sumunod sa akin si Sir. Do you want to eat this? Di makapaniwalang tura ni Sir sa akin, kaya naman nakangiti akong tumango. Hindi ba masyadong maaga para dyan? Nagke-crave ako sa maasim Sir, parang bata na sabi ko. Nakita ko namang napangiti siya sa inakto ko, kaya naman nanlaki ang mga mata ko nang bumili siya ng 1 kilo ng hilaw na mangga. Habang naglalakad kami, ay nagulat ako nang hawakan niya ang kamay ko saka pumasok sa isang mini restaurant. Anong gagawin natin dito Sir? Parang inosenteng turan ko sa kanya. Nakita ko namang napangisi siya. Ano pa ba edi kakain? Kailangan mo munang lamanan yang tiyan mo bago ka kumain ng maasim, okay? Parang siyang nangangaral habang sinasabi iyon sa akin, kaya naman nang maupo kami sa isang table ay agad siyang umorder ng kakainin namin. Wala pang ilang minuto ay nakita ko namang hinain na sa harapan namin ang maraming seafoods. Merong iba't ibang uri ng seafood dishes dahil may hinain sa aming crabs, lobsters, mga hipon, kaya naman parang naglaway ako sa nakita ko at nagsimula kaming kumain nang makita kong nakatitig lang sa akin si Sir. Sir, bakit di kayo kumakain? Takang tanong ko. Nakita ko namang napangiti siya, nagulat pa ako nang panasan niya ang gilid ng labi ko. Naramdaman ko naman ang mabilis na pagtibok ng puso ko. You look cute while eating. I didn't know na matako ka palang kumain. Nakangising turan niya sa akin, kaya naman pinamulahan ako ng pisngi. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay para kaming nasa isang date, kaya naman agad kong pinilig ang ulo ko saka ko inisip si Luis. Dapat si Luis lang ang isipin ko ngayon dahil siya ang boyfriend ko. Kami ni Sir ay mananatili lang magkaibigan kahit ano man ang mangyari. You look cute while eating. I didn't know na matako ka palang kumain. Sabi ko kay Nika habang pinupunasan ang gilid ng labi niya. Nakita ko namang namula ang pisngi niya. Thank you. Nahihiyang sabi niya sa akin matapos kong ilayo ang kamay ko sa bibig niya. Nakita ko namang nagsimula ulit siyang kumain, kaya naman nang makita kong kumakain na ulit siya ay nagsimula na ulit akong samubo. May gusto nga pala akong itanong sa inyo Sir, seryosong sabi ni Nika saka uminom ng iced tea sa basong hawak niya. Nang milapag niya yon ay muli siyang tumingin sa akin. About what? Tanong ko naman saka nakita ko namang napaisip pa siya bago ulit tumingin sa akin. Kamusta naman kayo ni Ma'am Rebecca? I mean, nasa iisang bahay nga tayo nakatira, pero may sarili rin kasi kaming mundo ni Luis, kaya minsan di ko kayo napapansin na dalawa. Well, I'm planning on proposing to her tonight because she'll be back in the mansion later evening. Sabi ko naman. Nakita ko namang nanlaki ang mga mata ni Nika, parang di ito makapaniwala sa sinabi ko. Seryoso Sir? Sabi niya saka bumawi ng ngiti habang nakatingin sa akin. Napahinga naman ako ng malalim. Yup, matagal ko na rin kasi binabalak na mag-propose kay Rebecca since ngayong araw ang pang 5th anniversary namin. Sabi ko naman sa kanya. Nakita ko namang napatango siya. Matutulungan mo ba ako mamaya mag-prepare ng candlelight dinner para sa amin mamaya sa garden ng mansion? Dugtong ko pa. Oo naman Sir, bakit hindi? Thank you in advance. Nakangiting turan ko. Nakita ko namang tumango siya matapos naming kumain ay nag-abot lang ako
Nang bayad sa waiter saka kami naglakad palabas ng mini restaurant. Matapos noon ay dinaanan ko pa ang ibang bahay na sa subdivision na. Nirereklamo, ang mga sira sa bahay nila nang matapos kong kausapin ang iba pang mga kliyente ay agad naman kaming sumakay sa Tesla ko, maalala kong bibili pala ako ng bagong singsing dahil naisip ko na mas maganda kung sa kasal na lang namin ni Rebecca saka ko ipapasuot ang singsing na binili namin ni Nika. Kaya naman nagmaneho ako papunta sa mall kung saan kami bumili ng alahas. Dahil pinaghintay ko lang si Nika sa loob ng kotse ay nagmamadali akong bumili ng singsing, nagpasya akong bilhan na lang siya ng Cartier Solitaire 1895 ladies ring, jewelry na nagkakahalaga lang ng 2 milyon. Nang makabalik ako sa kotse ay nakita kong mahimbing na natutulog na si Nika, kaya naman muli akong napangiti dahil ang amo ng mukha niya kapag natutulog kaya naman hinawi ko, ang humaharang na buhok sa mukha niya, saka ako nagsimulang magmaneho. Ilang oras lang din naman ang ginawa naming pananatili sa subdivision, kaya hapon na nang makarating kami sa mansyon saka ako nag-text kay Liam para sabihin sa kanyang umuwi na ako. Wala naman akong narinig mula sa kanya matapos nun ay agad kong pinasok sa garahe, ang Tesla ko nakita kong mahimbing pa rin ang tulog ni Nika. Nang mapagmasdan ko siyang muli ay parang may nag-uudyok sa akin na halikan ang labi niya, dahil namumula iyon at bahagyang nakabuka kaya naman napalunok ako, di ko na malayan ang sarili na inilalapit ko ang mukha ko sa kanya na tauhan lang ako nang marinig kong mag-ring ang phone ko. Agad naman akong lumayo sa kanya nakita kong nagdilat siya ng mga mata saka napatingin sa labas ng sasakyan, kaya naman agad ko namang sinagot ang tawag mula sa phone ko. Hello babe, how's the trip? Agad na tanong ko nang makita kong si Rebecca ang nakasulat sa caller ID. It's fine babe, by the way, I'm on my way home now. Really? Okay, I'll wait for you to come back. See you later, babe. I love you. I love you more, babe. Matapos mamatay ng tawag ay napaharap ako kay Nika, naramdaman ko ang pagtibok ng puso ko nang mabilis nang marealize ko kung anong ginagawa ko kanina. Nakarating na pala tayo sa mansyon sir, parang naalimpungatan na sabi niya sa akin at napangiti naman ako ng ilang sa kanya. We need to get ready now, Rebecca is on her way home. Kailangan na natin may ready ang lahat para sa candlelight dinner mamaya bago siya dumating. Nakita ko namang tumango siya, saka kami sabay na lumabas ng sasakyan nang makalabas na kami ng sasakyan ay agad kaming nagpunta sa kusina, nakita ko namang taka sila manang na nakatingin sa aming dalawa ni Nika. Manang kailangan niyong tulungan si Nika mag-prepare ng mga kakainin namin para sa candlelight dinner namin ni Rebecca, mamaya konti na lang ang oras niyo para mag-prepare, dahil malapit nang makauwi si Rebecca, so I want you to finish preparing before she gets here. Matapos kong sabihin kay Manang yun ay agad naman sila naging abala, lahat habang nagluluto ako naman ang naglabas ng mesa sa labas ng garden, nakadalawang oras din kami bago na ihain lahat ng pagkain sa mesa ang candle lighting. Kaya naman nang matapos nila ang trabaho nila ay pinasalamatan ko, silang lahat naging sakto naman ang pagdating ni Rebecca, dahil pinabalik ko sa mga kasambahay ang maliit na bag na dala niya at matapos nun ay nakangiti akong sinalubong ko siya saka ko siya ay nalalayan paupo sa harap ng mesa, nakita ko namang naluluha na si Rebecca kaya naman naupo ako sa harapan niya bago ako nagsalita. You know what, babe? Thank you for staying by my side for over 5 years now, and I still can't believe that we stayed strong because I don't know what to do if I finally lose you. That's why I want to ask you this. Agad na sabi ko nakita ko namang nagsisimula ng mapaluha siya kaya naman agad kong pinunasan ang mukha niya gamit ang hintuturo ko pilit ko siyang inaabot habang magkaharap kami sa tapat ng mesa, matapos noon ay narinig ko siyang huminga ng malalim bago ko kinapa, ang bulsa ko nilabas doon ang maliit na box at saka ako tumayo, saka lumuhad sa tabi niya nakita kong nanlaki, ang mga mata niya at maski ang mga kasambahay na nanunood sa amin ngayon. I love you, Rebecca, for the rest of my life. You give color to my world, and you're my real happiness. That's why on this day at our 5th anniversary celebration, I want to ask you something that I know will be memorable to you. On this day I want to ask you something important and I'm planning this for a long time now, will you marry me, babe? Seryosong sabi ko sa kanya nakita ko namang natahimik ang buong paligid kaya naman inilabas ko sa box.
Ang singsing na binili ko kanina sa jewelry store, nakita kong parang nagdadalawang isip pa si Rebecca sa magiging sagot niya, kaya naman nakaramdam na ako ng kaba. Nakita ko naman mula sa pintuan sa loob ng mansyon ay nananalangin si Nika, kaya naman bahagya akong napangiti. Muling humarap kay Rebecca, dahil di pa rin siya sumasagot na muli akong nagsalita.